since nabanggit niya ho, mga bossing, about kay Saldico, oho, nakalulungkot na balita. Nakalulungkot na balita na si Saldico ay laya, mga kababayan. Eto ho, pakinggan ho natin. Ayan mga kapuso, katatapos lamang po ng press conference na isinagawa po ng high-level coordinating team ng Administrasyong Marcos. Kaugnay nga po dun sa update nila sa kalagayan, sa status at kinaroroonan ni Zaldico. Unang-una po sa kinumpirma ni Secretary Vida matapos nga nilang makapag-usap dun sa kanilang counterparts to sa Kasi sabi nga daw, kulang ang dokumento ni Saldico, kaya daw po, mga boss Chipamusher, naharang dun sa Czech Republic. Pero syempre, ang mga otoridad po ng Czech Republic, magpo-focus po doon sa kulang ang dokumento. Magiging pangalawa na lang po yung tawag ng Pilipinas kay Saldico na pauwiin po si Saldico. Magiging pangalawa. At the same time, kailangan pong magpresenta ng mga dokumento na pagpapatunay na ganito at kailangan iuwi si Saldico. Siyempre ho mga kababayan, hindi naman po pwede sabihin po ng Czech Republic, oh, detain ka agad, no? Kung wala pa yung kumpletong papeles, dokumento, etc. para i-hold talaga si Saldico. Nangyari diyan, o sige, kalapin nyo muna yung mga kailangan namin dokumento. No? Pero pansamantala, ngayon, kailangan namin palayain itong tao na ito. Kung na-clear na niya yung kulang, yung kanyang dokumento sa pagbiyahe. Czech Republic na Ministry of Sabi ni Sir Eseng Mariano, dapat iwasan muna ng gobyerno ang pagbibigay ng impormasyon kay Saldico Rakot para hindi nababasa ni Saldico ang galaw ng gobyerno. Ako, naniniwala ako dyan, Sir Eseng Mariano. Pero ang nakikita ko naman din po kay Pangulo, bilang isang presidente na nagpasimula po, no, nagpasimula po na kunin, hulihin, at imbestigahan lahat ng mga kurakot at nagnakaw sa bansa natin at maririnig mo si Saldico na detain doon sa Czech Republic. Naintindihan ko po ang Pangulo no? Dahil, ito yung pinaka-aasam-asam ng mamamayang Pilipino. Ibalita ko na. Alam niyo ho, mga kababayan, kung ang presidente natin natatakot po na umuwi si Saldico kasi alam niya na siya ang ituturo. Hindi niya ibabalita. No? Gagawan niya ng paraan hanggat maaari na wag kumalat na nahuli si Saldico at gagawan niya ng paraan na makalaya yan. Diyo ba? Kasi kapag ka nahuli at totoong sangkot si Presidente Marcos diyan po sa mga sinasabi ng mga DDS na gawa-gawa ng mga flood control na papunta kay Pangulong Bongbong Marcos, ayokong mahuli si Saldico kung ako ang ituturo niyan. Gagawan ko ng paraan para hindi mahuli yan at hindi ko ipapaalam sa mamamayang Pilipino na naaresto na siya para walang butas. Di ba? Ganun lang ho yun, mga bossing. Pero dahil meron tayong isang presidente na talagang gusto po mangyari masulba ang problema natin sa korupsyon at ang pinakamatunog na pangalan, mga bossing, sa pagnanakaw at sa mga flood control at sa mga ghost project, walang iba si Saldico. Nung narinig niya, balita sa atin. Isang excited na Pangulo ang nagbalita na nakadetain yung gusto niyang mahuli dahil yun yung pinakaulo ng korupsyon sa Pilipinas. Sabi ni Sir Danilo Espejo, canceled ang passport pero walang red notice kaya pinalaya. Isa pa din po yan. Sabi ni Ma'am Remy Rivera, pera ang pinaiiral ni Saldico. Panigurado. Bulto-bulto ang pera Justice ay ang shinare po niya is this disappointing news according to them na wala na dito sa Czech Republic si Yun lang. Sasabihin ng mga DDS, pinakawalan niya ni Marcos.
ginawan ng paraan niya ni Marcos Jr. kasi natatakot siya na maituro ni Saldico. Ulitin ko sa inyo mga DDS. Ano? Kung ang Presidente Marcos ay natatakot na mahuli si Saldico, hindi niya na yan i-announce pa. Hindi niya na yan ibabalita pa sa mamamayang Pilipino. Tahimik na lang hanggang magawa ng paraan at makalaya si Saldico. Ganon ang gagawin ng Presidente kung talagang siya ang mastermind o ituturo ni Saldico. Saldico. At nung tinanong natin kung malaya na ba siya o nakadetain pa siya, ang sagot ni Secretary Vida, malaya na siya. So, ano ang mangyayari pagkatapos nito? Hindi raw titigil ang pamahalaan sa kanilang pag-pursue kay Saldico dahil meron siyang kinakaharap ng mga malversation at graft and corruption cases sa Sandigan Bayan. So, lahat pa rin ng legal na paraan ay gagawin nila. Kaso ganun din ho ang gagawin ni Saldico, malamang. Lahat ng pera niya, gagamitin niya para makapag-puslit siya sa iba't ibang lugar. At para siya ay kupkupin ng ibang lugar. Di ba? Mahirap po ang kinakaharap ng gobyerno natin. Pero ako ho ay naniniwala, mga bossing, sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos, gusto talagang mahuli, maaresto si Saldico. Sabi ni Sir Archie Beroya, malamang yan ipakakalat ng DDS ang nilakad para pakawalan. Mahirap pong mahirap po nila yun pangatawanan. Kasi nga, sabi natin mga kababayan, kung ang Pangulo ay natatakot na mahuli si Saldico kasi siya ang ituturo, hindi na ibabalita ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino na naaresto si Saldico. Gagawa nila ng paraan pailalim hanggang makalaya si Saldico. Yun lang ho yun. Pero ano po ang ginawa nung excited na president? Kasi good news para sa mamamayang Pilipino at yun din po ang gusto niyang mangyari. Makuha yung pinakaulo ng mga ganitong issue, ibinalita po sa atin. No? Medyo nagmadali ang Pangulo, pero hindi ko ho siya sinisisi, mga kababayan, dahil tayo naman din po nung nalaman natin na nahuli na, nagalak tayo, natuwa tayo. Di ba? Kaso, marami pang proseso. Kaugnay na kabilang na rito yung pagkuha ng red notice from Interpol. Napakahalaga daw niyan kasi ito yung magsisilbing Isa pa yun, wala pang red notice. parang arrest warrant niya. Pangalawa, yung UNCAC o United Nations Convention Against Corruption. Ito ay Yun din, kailangan din. Salt ER, sabi ni Salt ER, mahuhuli rin yan. Ako, naniniwala ako dyan. No? Nahuhuli ako dyan. Naniniwala ako dyan na tingin ko hindi matatapos itong taon na ito, makukuha yan si Saldico. gagawin pa rin nila. At bukod dito ay yung sinasabi raw ng Ministry of Justice na naging kulang ay yung kooperasyon ng ating dalawang police agencies, ng Philippine National Police at ng kanilang police dito sa Czech Republic. So ngayon, ano gagawin ng Czech Republic doon? Hindi namin to pwedeng i-detain ng pagkahaba-haba habang hinihintay namin hey, the young guy working there took some of my videos this week and couple ago, never shared. Can at least get them. Diba? Sa gym. At sa gym kasi ang dami gusto makita sila. Kasi may page yung gym, no? Gusto lahat makita yung mga, ewan ko, sige, bahala sila dyan. So, yun daw ang kailangan nilang gawin na pag-uwi ay kailangan ma-kompleto yung agreement na ito, yung cooperation agreement sa pagitan ng dalawang pulis para mas maisulong yung paghanap sa kanya. Nasaan si Saldico? Hindi alam exactly. Right ko po. Tingin ko may mga lapses dito. Ako minsan ho, mga kababayan, ganito maririnig nyo sa akin. No? Kasi, para ho sa akin, na-detain. Di ba? Medyo
medyo mas nakakasama lang ng loob o nakakalungkot lang po mga kababayan. Kasi na-detain na eh. Alam mo na nandun. Sige, na-detain. O ngayon, meron ka mga kakilala dyan or whatever o whoever, may mga, alam mo yung maglagay ka. O sige, ilagay mo ito. Sundan nyo na yan. Ano? Sundan nyo na yan. Kung makalaya man, makalabas man, dahil kulang pa ang ating mga dokumento, pero pag sinundan nyo yan at nakumpleto yung mga dokumento, mga papeles natin at handa siyang makuha agad, may red notice na, at least alam natin kung saan kukuhanin. Isang araw, kaya pagka ngayon lumabas yung red notice, alauna 1:30, kunin na natin. Kasi alam natin yung kinaroroonan. Ang saklap naman yan, mga bossing. Maririnig natin yung balita. Nasaan si Saldico? Hindi alam. Ay, Diyos ko po, Lord. Diba? Yung sinasabi ko na alam mo na kung saan nakadetain eh. Alam mo na kung saan hawak eh. Lagyan na natin ng isang tao, dalawang tao na bubuntot. Saan man sila magpunta, susundan. At least, matetrace mo na. Pag nakumpleto yung dokumento, lahat, handa na, ready na, nadakpin, kunin, dito po, nandito lang. Alam na agad. Ay, nako. Sige, tuloy. Nakakalungkot lang po talaga, mga kababayan. Ni Secretary Vida, pero ang masisiguro lang daw niya ay nasa loob pa rin siya ng Schengen area. Tingin ko, napakalaki ng Schengen area, mga kababayan. Di ba? Paano pag ready na? Pagka ready na yung mga dokumento, etc. Sige, ngayon pa lang kayo maghahalugug ulit. Nagkaroon na kayo ng ideya kung nasaan eh. Susundan nyo na lang eh. Hindi nyo pa ginawa. Hindi rin niya masabi kung nakapag-apply na ito for political asylum. Dahil sa ngayon ay nung nakausap nila yung Ministry of Justice, very limited lang information at kung hanggang dun lang daw yung maaaring maibahagi ng Ministry of Justice, ano pa raw ba ang matatanong? So hindi na rin nila naitanong kung nakapag-apply ba ito sa political asylum. Pero Eko po. Sabi ni Ma'am Elena Garcia, mabagal kumilos si John Vic, ang sekretary ng DILG. Ang daming mga dapat hulihin. Like bato, bantag, atong ang puro hindi niya mahuli. Hindi ko naman gustong palitan si John Vic Remulla. Imaginein lang natin. Paano kung ang DILG si General Torre? Ano sa tingin nyo? Yun, tingin ko, sumusuot huyo si Imbornal, mga kababayan. Makita lang yung heartbeat ni Buloyski, mga kababayan. Di ba? Nasa kailaliman daw yung heartbeat ni Buloyski, pero natuntuno, napasuko, mga kababayan. Sabi ni Jordan G, palitan na lang yan, panay-yabang lang, kaumay. Hindi ho natin masisisi yung mga ganyang komento ninyo. Kasi ang nakikita natin kay Boss John Vic ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pero, nakakalungkot pong isipin na, alam mo yon, alam mo na, kusan nakadetain. Pag di pinalabas yan, sundan mo lang na sundan. Ano po, 4 kayo. At least, mawala man sa paningin ng isa, may 3 pa ding nakasunod. Simplehan nyo lang. Hanggang pagkakumpleto na ang ating dokumento. At least, ito na, okay na. Kumpleto na dokumento, kumpleto red notice, Interpol, nandito po yung tao. Or, baka naman po, alam din nila kung nasaan, baka naman po, sinusundan din nila, mga kababayan, hindi lang nila sinasabi sa mamamayang Pilipino. Na para maging kampante yung saldi ko, tapos kinukumpleto yung dokumento, malay nyo, ganon. 'Di ba? Ako laging binabalanse ko po, mga kababayan Lagi ko pong tinitignan yung magkabilang panig ho Hindi yung tipong sabi lang ako na sabi. Pero kung totoo na talagang nakalaya, nakahiwalay, mawala na naman,
yan po talaga, manggagaling po sa bibig ko, manggagaling po sa bibig ni Mark Ramos.